Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo mga ka-DIY master namin dyan. Are taga Pangasinan, kamusta kayo ditan? Lalo sa are taga San Carlos, syempre. Before natin ituloy yung video, huwag mo munang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like at share mo itong video na to para makatulong at makapagbigay ng idea sa iba. Huwag nyo na rin kalimutan na search nyo rin yung Burntam HPT TV also, Facebook page natin. Paki-check na rin yung mga vlogs natin doon at pakishare na rin po at follow nyo na rin po yun at yung bagong group page natin na Toyota Corolla Altis DIY Forum Kalikot, Pangasinan. Ando ko yung araratan. Bago natin makalimutan, Analos Vlog, yung vlogger natin, subscribe na rin yung Facebook niya para sa mga sawi. Ayan, so nandito tayo sa 2001 Corolla Altis natin. Ito yung car model natin ngayon mga ka-DIY. So mapapansin nyo, tinanggal natin yung pakita mo, fog lamp. Ayan. Ito yung wire niya, oh. May sakit siya dyan. Yan, nakaabang na sakit. Tapos dito. Ito naman, wala na yung sakit mga ka-DIY, oh. Oh. Anong nangyari kasi dito, tinanggal natin dahil napuno ng buhangin. Ang daming buhangin kasi itong unit, nakuha natin walang tapaludo. So yung mga buhangin, shoot doon sa mismong pag-lamp niya. Ang dami kaya napundi. Yun ang gagawin natin. Actually, patapon na yun. Try check natin. Ito yung sinasabi ko mga ka-DIY, oh. Ito yung fog lamp na kung saan galing doon. 2001 model pa to. Ang tagal na ng panahon. Actually, ito patapon na to. Sa iba to, tinatapon na to. Pinapalitan na nila sa mga mayayaman dyan. Tayo, syempre, hindi naman tayo mayaman. Kaya kailangan natin na i-save or i-salvage natin to kung magawa pa natin ng paraan. So, ito yung niya, naninilaw na. Gagawa natin to, buffing natin to para pumuti ng konti. Tapos check nyo, yan yung niya sa loob. Yan yung bulb, yan, halogen. So ito, ang gagawin natin to, meron tayong binili na Busni, spray paint, chrome. Yan, mirror chrome. Ang gagawin natin, pipaint natin to ng chrome. Pero bago kayo magpipaint ng ini kayo ng spray paint, wag naman black. Chrome talaga ang piniprint dito. Magiging ganito yung style nyo. Mirror finish po siya. Pero dito, tatanggalin muna natin yung bulb. Pagkatanggal ng bulb nito, yan mayroong tournicles dito. Gamit ka ng flat screw dyan, Phillips screw. So yan, natanggalan natin yung tournicles. Yan, ito yung lock niya. Tapos ito yung bulb. Ito yung niya, sa milagay na sakit. Make sure na nalihan nyo to tapos malinis para didikit talaga yung pintura. Tapos yung layo niya dapat nasa mga 4 to 5 inches. Hindi, wag masyadong malapit. O, di ba? Before and after yan. O. Ganda na. Chrome na chrome ang kinalabasan. Parang bago. Para magre-reflect yung bumbilya. Kasi pag wala ng chrome yan, wala na. Tapos, na naman yan, second coat at third coat. Kasi hindi pwedeng pipinturahan natin ng buo. So ito, pipinish muna namin. After nito, paaraw natin ng mga 30 minutes, tapos second coat, tapos paaraw natin ng kahit na 30 minutes ulit, tapos third coat, tapos paaraw natin ng buong araw. Tapos bukas ikakabit na natin. Okay? So abangan nyo kung paano natin buuin to. Pati yung pagbabapping natin dito sa may lens cover lens niya. Okay? So, standby muna. Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. So ito yung pagpapatuloy na kung saan inaayos natin itong fog lamp ng Toyota Corolla Altis 1.8G natin. Kasi hindi na po gumagana to at tuklap na rin po yung mga chrome niya. So yan, yung lens po niya, yung cover lens niya, ilalagyan po natin ng film tint para magmukhang presentable naman. So papakita namin sa inyo yung process. Kailangan na lalagyan na po natin alcohol dito. Punasan natin para matanggal yung mga alikabok. At pag paggamit dito, syempre, gamitan natin ng heat gun. So ito po yung next na process, kailangan natin ng painitan para ma-stretch po natin na mabuti yung film tint. So ito yung next thing na ang gagawin natin, kakat natin yung mga sobra para maglapad. So ayan mga ka-DIY, ganito na po yung kinalabasan ng paglagay natin ng film tint. So ganyan po, tatanggalin natin to para mas malinaw. Tapos pag sinalpak natin dito, ayan, ganyan po yung magiging itsura niya. So ganyan po yung magiging itsura niya. Tapos tatanggalin natin tong plastic niya para mas malinaw siya. O diba? Mukhang pogi na naman to.
Kala mo bago na. O ganyan mga ka-DIY. May mga bubbles pa yan kasi hindi pa natin naayos. Okay? Sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY. So ayan po mga ka-DIY, ito po yung process na kung saan tinatanggalan natin yung mga bubbles kasi para maayos po yung pagkagawa. Ayan. Hello everyone, it's me again, Burntime DIY TV. So ito na po yung pagpapatuloy, yung update natin na kung saan ni-repeat natin itong fog lamp natin at nilagyan din po natin ng film tint. So ngayon ang final session nito ay ikakabit na po natin. Tuturuan na rin po namin kayo kung paano natin ikabit dito sa Toyota Corolla Altis natin. Okay? Shoutout muna natin, Analos Vlog, subscribe na rin. So ito po yung mga gagamitin natin kasi wala na pong sakit to. Kaya itong isa wala nang sakit. Kaya ang gagawin, ito na lang po yung parang mating ng sasakyan. Ito natin nalagay para hindi ho mapasukan ng buhangin at dumi para hindi magkaroon ng corrosion. Tapos siyempre wala na rin sakit kaya gagamitin natin itong terminal na to. So testing muna natin. Try natin kung gagaan. O yun! Yan po yung ginawa natin mga ka-DIY. So ang linaw na. Okay? Hindi natin ang isa yung terminal bago na yung dalawa. Isang wire para sa ground naman. So yan, kakabit na natin yung ground mga ka-DIY. Yan, tapos yung positive niya dito. Okay. Tingnan natin yung ground niya mga ka-DIY. Yun, kasi ganyan yung magiging itsura niya. O, diba? Hindi ko pa lalagay yung tornilyo, mamaya na lang para makita yung itsura niya. Tapos lalagay na rin natin ito. Fix naman natin mga ka-DIY. Hindi muna natin ito. Lagyan natin ng tape para mas sagad na natin ito. Nakuha na natin kasi yung unit na ganito eh. Wala na siyang sakit. So, niremedyohan na lang natin. Yan natin ang terminal. Mas maganda ngayon kung may tinatawag tayong shrinkable tube. So ay mga ka-DIY, sinusunog na po natin. Sinusunog na po natin yung shrinkable tube para mas makapit. Yan po yung gamit natin dito. Pero kung wala po kayong ganyan, kahit na tape po. Okay? May mga sizes po yan. So yan, pinix na po natin mga ka-DIY. Ilagay na rin natin itong yan o. Para na rin sakit yan. Tapos nilagay natin ng shrinkable tube. Tapos idoblehan pa natin ng tape. Ito yung adjuster niya kung pwede mong ikaliwa, ikanan. Para mas maganda. So okay na yan. Nalagyan na lang natin to, parang ito yung guide niya dito, yung clip niya, tapos ito yung sa tornilyo dito. Isa lang naman ang tornilyo nito eh. Ganyan po yung sura niyan. Yan. Tapos titornilyohan yan dito sa ilalim. Hindi na ipapakita sa inyo yan kasi isa lang naman ang tornilyo. Dito lang naman oh. Yan kaliwa yan. Ito dito. Yan. Yan yan. Ito kasi clip lang nito para maghahawak lang siya. Yan, ganyan. So yung isa ikakabit na lang din natin. Papalitan na rin natin ang terminal yun. Same process lang din po kayo. Standby lang po kayo. So yung mga ka-DIY, ito na po tayo sa pangalawang ano natin. Ilagay na rin natin, pinalitan natin ng bagong wire kasi sunog na yung wire niya. Yan. Tapos sinanggalan natin yung mga old terminals niya. So yan, check natin. Pinalitan natin ng wire. Yan. So, diba mga ka-DIY? Ayusin na lang natin ito mamaya. Yan, ganyan yung itsura niya. Mamaya i-fix natin yun. Yung terminal niya sa wire. Yan yung mga ka-DIY na sunog na. Tunog na natin yung harness dito. Binuksan natin yung harness niya kasi nasunog na yung wire, nagkaroon siya ng corrosion. Ano? So ang ginawa natin, kung samantala, tinap natin dito sa may park light niya. Pero mamaya, ibabalik ko na lang, nilagyan ko ng panibagong wire. Ikatap natin dito para dadaan ho sa sarili kasama ito. So tingnan mo, pag malayo, yung itsura niya. Okay na. So gano'n lang po, sundado lang po yung process at importante na meron kayong gamit na tester. Parang sa ganun, malalaman nyo kung ano yung patay na wire, yung positive o negative. Tapos ngayon, testing ninyo, palitan nyo ng mga wire. Pag sa ipipix nyo na, lagyan nyo ng shrinkable tube kung meron kayo shrinkable tube. Palitan nyo na rin ang terminal para mas bago, mas makapit.
Kaya sundan nyo lang po yung process at check nyo yung ibang vlogs natin para sa DIY natin. Magpapajero man yan kung Yamaha, pati sa bagong alaga natin na TRY 200 na Enduro Rossi. At syempre check nyo rin yung page ni Analus Vlog, okay? Maraming salamat po. Hoping naman natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Tugatubit Aguri and Bartam, signing out.